Paano nga ba malaman kung buhay ang inyong mga medalyon o agimat? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang mga katanungan na lately ay aking natatanggap. Papaano nga raw bang malalaman kung buhay ang inyong tangang agimat o medalyon o anting-anting? Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Maraming uri ng agimat, iba-ibang anyo, klase at mga gamit. At iba-iba rin ang mga lakas, kakayanan at level ng kapangyarihan. Maraming antingero ang nakakaalam na ang ilang agimat ay hindi na pinapakain ng dasal o debosyon. Subalit karamihan ay kailangang alagaan ng dasal, orasyon at mga panalangin. Gaya natin, kailangan din ng mga agimat ng pagkaing dasal o orasyon na magpapanatili o magbibigay dito ng lakas at bisa upang magamit mong proteksyon sa pang-araw-araw na buhay. Subalit para sa mga baguhan pa lamang o nag-aaral ng mga karunungang lihim, mayroon silang mga katanungan na madalas ay nagiging komplikado. Isa na nga dito ay kung papaano malaman kung buhay ba ang kailang hawak na agimat at medalyon. Maraming paraan para malaman kung buhay nga ba o may bisa ang inyong medalyon. Isa na nga dito ang pagbaril sa medalyon. Kung ang inyong medalyon ay may kapangyarihan sa bala, sa kabal o sa tagaliwas. Narito ang 10 palatandaan na buhay at may bisa pa ang inyong agimat o medalyon. Una, mainit ito kapag nadidikit sa inyong balat o kapag nahahawakan. Pangalawa, ikaw ay maaaring kinikilabutan o tumataas ang iyong balahibo kapag suot-suot mo ang medalyon o kapag dinadasal mo ang lihim na dasal ng iyong medalyon. Pangatlo, minsan ay animoy mayroon itong pulso o tumitibok. Pang-apat, mayroong animoy enerhiya o kuryente na dumadaloy sa iyong katawan sa tuwing hawak-hawak mo ang medalyon sa iyong kanang kamay. Pang-lima, kapag suot mo ito ay parabang may kumakausap sa iyong isipan. Ito ay maaring isang mensahe, babala o warning para sa iyo. Pang-anim, may mga pagkakataon din na maaring magpakita ito sa iyong mga panaginip at kausapin ka. Pang-pito, mapapansin na sa tuwing suot-suot mo ang agimat o medalyon ay nag-iiba ang iyong lakas, maaring tumatalas ang iyong pakiramdam o kamalayan at nagiging malalim ang iyong pangunawa o mas madali mong nababasa ang emosyon ng iyong kausap o kaharap. Pang-walo, sa mga taong may bukas na third eye, ay maaari nilang masabi o makita kung buhay pa ang iyong agimat, sapagkat nakikita nila ang aura nito o mga gabay, maging ito man ay masama o mabuti. Pang-siyam, lalayuan ka ng mga mangkukulam at hindi nila magagawang makipagtitigan sa iyo, sapagkat masisilaw sila at mapapaso ng iyong presensya o aura. At ang pang-10, maaari ding matakot sa iyo ang mga masamang elemento o espiritu sapagkat hindi nila magagawang lumapit sa iyo. Tandaan na maaring ilan lamang sa mga ito ang maaari mong maranasan sapagkat iba-iba ang uri ng mga medalyon at agimat. At lagi ring isaisip na maaring manghina o mawala ng bisa ang inyong medalyon lalo na at ito ay lagi mong nagagawa ng mga bawal. Mayroon ka bang agimat, medalyon man o mutya na maaring nagbibigay sa iyo ng lakas at dagdag na proteksyon? Subalit, alam mo ba ang mga bagay na dapat mong iwasan kung mayroon kang tanga nito? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito
ay tatalakayin natin ang mga bagay na dapat mong isalang-alang at iwasan kung sakaling mayroon kang hawak na agimat o anting-anting. Kaya kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang paniniwala sa agimat at anting-anting ay nag-ugat sa ating mga ninuno. Mga sinaunang paniniwala na ang mga ito ay nagbibigay ng dagdag na lakas at proteksyon sa sinumang magmamay-ari nito. Maging ang ating mga bayani gaya ni Emilio Aguinaldo, Macario Sakay, Antonio Luna at Andres Bonifacio ay nagmay-ari din ng mga ito. Ang ilang mga na-recover na agimat na ginamit ng ilan nating mga bayani ay nakadisplay ngayon sa museo sa San Juan. Ito ay ang Museo ng Katipunan. Narito ang 10 bagay o pamamaraan na dapat ninyong iwasan kung ikaw ay nagmamay-ari ng isang medalyon, agimat o anting-anting. Number 10. Huwag na huwag ipagyabang ang kapangyarihan ng agimat sa ibang tao. Number 9. Mas mainam na huwag itong ipakita sa ibang tao o kahit ang ipakapit ito, sapagkat maaring higupin o i-discommunion ang bisa nito o kaya naman ay mapasahan ng negatibong enerhiya. Number 8. Huwag na huwag din itong dalhin kung ikaw ay makikipaglamay dahil maaaring mamatay ang bisa nito. Number 7. Huwag na huwag din itong suotin kung kayo ay dudumi o pupunta sa palikuran, sapagkat maaaring humina ang bisa nito. Number 6. Huwag din itong suotin kung ikaw ay makikipagtalik sa iyong asawa, sapagkat ang agimat ay isang sagradong bagay at di pwede sa mga makamundong pamamaraan ng mga tao. Number 5. Hanggat maaari ay huwag nang dalhin kung ikaw ay pupunta sa sementeryo, lalo pa nga't wala ka namang kaaway doon. Maaari itong magpahina sa inyong agimat. Number 4. Kung sakaling ikaw ay nasa isang labanan at nakadapa ka, iwasan ang inyong medalyon na sumayad sa lupa. Number 3. Huwag na huwag kayong magpapahakbang kung kayo man ay nakaupo o nakahiga. Iyan ang lagi kong naririnig sa aking ama, sapagkat manghihina daw ang bisa ng kapangyarihan ito. Number 2. Higit sa lahat ay huwag na huwag itong suotin kung may balak kang magtungo sa mga makasalanang lugar, gaya ng beer house, motel o spa na may ibang serbisyo. Tandaan, ang agimat ay sagrado at kapag ginawa ito ay maaring mawala ang bisa. Number 1. Ang pagkakaroon ng agimat ay hindi dapat nagiging ugat ng paggawa ng kasamaan. Kaya huwag na huwag itong gamitin sa kalokohan. Ito ay dapat gamitin sa pagtulong sa kapwa, proteksyon sa sarili at sa inyong pamilya. Sana ay mayroon kang bagong natutunan sa video na ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.